Hello mga tatas. So, this is our day 51. I think I need to share with you kung ano yung greatest testimony ko in my life. Back in 2014, so I got into motorcycle accident and nagkaroon ako ng 3 major operation. Nilagyan ako ng bakal sa paa, nilagyan ako ng screw, wound debridement, tama ba? Nag-skin graft sila from my hita and then pupunta doon sa paa ko kasi nga mabubulok daw yung skin if hindi siya papalitan ng balat. After 5 months, pinatanggal ko na yung screw ng paa ko and yung bakal. And that was the time na galing kaming church, galing kaming gawain that time. Naalala ko, dapat 4 wheels yung gagamitin namin na sasakyan. Kaso nagkaroon ng aberya. So, wala kaming choice kung di gamitin yung 2 motor. And ilan kami? Parang 7 ata kami. So, ginamit namin yung 2 motor, 7 kami. So, isa-isang motor 3, sa isang motor 4. Doon ako sa 4. So, ang gamit namin doon is TMX. Nung pauwi kami, 9 p.m. going 10, ganyan. Nalaglag yung sombrero nung apo ni tatay. Binalikan namin siya. Nung binalikan namin siya, nag-U-turn kami. Sumalpok yung isang motor yung smash. Ganun pala yung feeling pag na-aksidente ka na bumangon ako. Kasi hindi naman ako totally nakahiga sa kalsada. 2-way lang yon, isang papunta doon, isang papunta dito. Yung kalsada, hindi siya ganun, hindi siya malaking kalsada. Tapos madilim siya, wala siyang wala siyang mga ilaw sa poste, ganyan. Nung nagkabanggaan na nga, nakaupo lang ako. So, nakaupo lang ako sa daanan, tapos naglakad ako. So, nung naglakad ako, paika-ika na ako. So, hindi naayos yung lakad ko, pero walang masakit sa akin. Ang ramdam ko lang, parang manhid yung ganito ko. So, manhid yung left foot ko, pero suot ko pa yung tsinelas ko. Tapos, umupo ako dun sa may gilid ng daanan. Pag upo ko doon, inilawan ko siya using my phone. Pag ilaw kong ganun, nag-bleed na talaga siya. As in, sobrang lakas ng bleeding niya. Tapos, isang tingin ko pa ulit, sabi ko, parang panaginip ganyan. Kasi ang dami ng tao, as in, lahat ng mga buses, lahat ng mga motor, lahat, nakastop sila. Tapos, most of the people, na parang sinisignal nila na may accident dito sa area na to. Parang may flashlight sila. Tapos, merong angel na dumating, no? Yung tricycle driver. And never na namin siyang nakita after that pangyayari. If ever, kung sino man yung makapanood nito and I'm looking for him. As in, nung mismong nangyari yung event na yun, siya agad yung nandun. As in, siya agad yung nandun na tricycle. Tapos sabi niya, dito man na sa amin isakay, dito nyo na sa akin isakay. Ganyan. Tapos, hinap nyo kami papunta dun sa hospital na pinakamalapit. Tapos, after that, hindi na namin siya nakita. Like, iniwan niya na kami. Wala na kaming nakita. Kasi, mahihirapan kami kung kanino kami sasakay that time. Alam mo yun, parang ang galing kasi nandun agad yung rescue niya. Hindi naman namin siya kilala. That day, si mama, gumagawa siya ng yema. Kasi 1,000 lang yung allowance namin sa 3 kami magkakapatid for our school. Tapos, that time is, yun lang yung pera namin. Monday yun. So, kailangan pa namin iraos for the whole week. Kaya nung na-aksidente ako, tinawagan siya ni kuya na you need to go to the hospital kasi nga na-aksidente kami. Punta niya doon, 1,000 lang yung dala niyang pera. And you know what guys, kailangan kong i-transfer doon sa mas malaking hospital sa orthopedic kasi nga bones ko yung natanggal, as in yung buto ko doon sa pinaka-paa ko sa dulo. Sa sakong ko is natanggal siya. Tapos yung tendon ko is naputol kasi doon tumama yung gulong ng smash. Kailangan ko i-rush doon sa hospital sa orthopedic. And you know what? Yung 1,000 ni mother, nag-multiply siya. As in, dun sa emergency areas, emergency room ng hospital na yun, ang daming taong pumunta. 10 p.m. na noon, mag-11 na. Pero ang daming taong pumunta, tapos nagbigay sila ng pera kay mother. Nagbigay sila sin all in. Nakikita ko sila, like, nagbibigay sila 300. Ito na lang po yung meron ako, baka makahelp. Ito na, like, sobrang galing talaga ni Lord. Kasi yung 1,000 ni mother, naging 11,000. Pinuntahan kami nila Pastor Max, no? Sila Pastor Max Dagestas.
Pinuntahan kami do'n, sabi niya, "Kailangan mo ng madala do'n sa hospital." Nagpatawag ng ambulance, pinuntahan kami ng ambulance, ta's dinala kami ng orthopedic sa Quezon City. Nakarating kami do'n mga 12:00, naoperahan ako 4:00. 2 weeks lang ako do'n sa hospital kasi nga yung mga doctors, ang sabi nga nila, sobrang miraculous nung nangyari. Kasi 18 years old pa lang ako no'n, and parang hindi siya agad-agad tutubo kasi nasa 18 years old na. Unlike yung mga 7 years old, 5 years old, ganyan, mabilis tumubo yung laman sa loob. Pero nung in-x-ray nila, yung paa ko, tinutubuan na siya ng laman. Like, alam mo yun, parang ang galing lang talaga. Tapos nagugulat sila kasi bakit parang ang bilis ng recovery ko, ganyan. Kaya pinauwi na nila ako in 2 weeks. Tapos, wala kang binayaran sa hospital kasi nga, member ng 4-piece pa si mama that time. And malaking help siya kasi wala kang binayaran nga, yun nga. Tapos, wala kaming nautang na pera. Wala kaming nahiraman na pera. Lahat ng pera na nagastos namin is sa mga medication and everything, sa mga kailangan namin bilhin ng mga materyales pang opera ng paa ko. Kasi kami yung kailangan bumili dun eh. Kasi that's parang public government hospital siya. Kailangan kami yung bumili ng mga pang-opera namin. So, lahat ng gastos namin is bigay ni Lord. So, grabe, dun pa siyang sobrang grabe thankful na ako. And, ayun, gumaling ako. Sabi ng doktor, 1 year, 2 years daw bago ako maka-recover. And 1 year bago ako makaapak. 2 years bago matanggal yung steel sa paa ko. Pero, 5 months pa lang natanggal na siya. And 2 months pa lang, naglalakad na ulit ako. So, amazing talaga si Lord. Pero, guys, hindi ako nakalakad dahil nanalangin lang ako. Nakalakad ako dahil may panalangin at ginawa ko yung part ko. Nakipag-cooperate ako sa sarili ko at kay Lord. So, salamat dun sa mga taong tumulong, sa mga taong nanalangin para sa akin. Kasi it wouldn't be possible if hindi kayo nanalangin para sa akin. Kaya maraming salamat sa inyo. Part 2 tayo, guys.